Nagtraidor nga ba si Juan Ponce Enrile kay Ferdinand Marcos? Part 3. Disclaimer, ang kasaysayang ito ay mula sa mga articles at interview kay Juan Ponce Enrile. Mas magandang panoorin muna ang Part 1 at Part 2 bago panoorin ang Part 3 para mas maintindihan mabuti ang makulay na kasaysayan ni Juan Ponce Enrile, ang pinakamatandang senador ng Pilipinas. Ayon sa interview kay Enrile, sa unang 6 na buwan ng taong 1970, lihim na ipinaaral ng Pangulong Marcos sa kanya ang Proclamation 1081 o mas kilala bilang Martial Law. Humingi si Enrile ng tulong mula sa mga UP Magna Cum Laude law graduates na sila Attorney Minerva Gonzaga Reyes at Efren Plana para lubusang mapag-aralan ito. Sa pananaw ni Enrile ay wala ng ibang paraan upang maging mapayapa ang Pilipinas kung hindi gagamitin ng Pangulong Marcos ang kanyang kapangyarihan bilang presidente at iproklama ang batas militar upang makatulong na muling patatagin ang sitwasyon ng Pilipinas. Ito ay isang panahon kung kailan dumarami ang revolusyonaryo at komunistang NPA at napasok na rin namang ito pati na ang simbahan. Pagdating ng Hunyo 1970 ay tapos na ang pag-aaral sa Proclamation 1081. Itinalagang Deputy Commander-in-Chief of the Armed Forces si Enrile. Ipinatago ni Marcos ang dokumento ng plano sa bahay ni Enrile sa Urdaneta Village. Kanya lamang itong ibinalik kay Marcos matapos niyang matalo sa 1971 senatorial elections. Nahawakan na lang itong muli ni Enrile isang araw bago ang deklarasyon ng martial law. Ayon kay Enrile, bago iproklama ang martial law, nakailang ulit na itong ipinagpaliba ng Pangulo. Nais niyang matapos na muna ang special session sa Kongreso ukol sa national budget. Bandang hapon, tinawagan ni Enrile ang Pangulo. Tinanong niya kung itutuloy pa ng Pangulo ang pagdedeklara ng martial law o hindi. Dahil naghihintay ng utos ang military at nakaabang ang mga media. Sagot ng Pangulong Marcos ay hindi daw niya natapos ang special session sa national budget. Tinanong siya ng Pangulo kung ano ang kanyang opinyon. Kaya sinabi niyang kung hindi matutuloy ay mabuti pang pabalikin na sa barracks ang mga sundalo. Ayon kay Enrile, isa sa kahinaan ng Pangulo ang pagiging napakaingat at hindi madaling makapagdesisyon. Kinagabihan, matapos nilang mag-usap ay pinapunta ni Marcos ang kanyang aide kay Enrile upang ibigay ang isang brown envelope. Nakapaloob ang lahat ng ginawa niyang orders at sinabi niya dito na simula 9 o'clock ng gabi ay nasa ilalim na tayo ng martial law. Ika-22 ng Setyembre 1972, sinimula na ng militar na damputin ng mga kalaban ng administrasyon. Una nang dinampot ang opposition leader na si Senator Ninoy Aquino. Ayon sa interview kay Enrile, sinabi niyang lahat ng kapangyarihan ng martial law sa akin idinagsa, arrest warrants, curfew, travel, media control, lahat sa akin idinelegate yon. Tawag nga sa akin si Julie, the signature representative. Sinabi niya din na kinaumagahan matapos ipatupad ang martial law ay ipinatawag siya ni Marcos sa Malacanang. Una niyang nakasalubong si Imelda, nakangiti at sinabi di umano na madali lang pala ang martial law. Napansin niya ring tila di mapakali ang magkapatid na Imelda Marcos at Cocoy Romualdez. Panay ang punta ng dalawa sa banyo, maging ang Pangulong Marcos ay mukhang may pangamba din. Dagdag pa ni Enrile na noong primero ay ayaw pang lumitaw ng Pangulong Marcos sa unang araw ng implementasyon ng martial law. Si Enrile ang humarap sa kabinete. Nabigla ang lahat, natakot, hindi alam kung saan pupunta ang martial law. Nagtanong kung sigurado bang ito ang tamang gawin, pero huli na para tanungin pa iyon. At kailangan na nilang magdesisyon kung mananatili ba o hindi. Wala namang umalis sa mga ito. Sa unang 8 buwan matapos ang pagpapatupad ng martial law, ipinupulong ni Enrile ang mga militar kada 6 a.m. para ituro ang pag-iimplementa at pagpapasunod ng mga tao sa martial law. Si Enrile ay nagsimula sa wala, pero sa panahong ito, siya na ang muka ng pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, ang utak ng martial law. Ika-23 ng Setyembre 1972, isinailalim na sa martial law ang buong bansa. Ayon sa interview kay Fidel Ramos, ang unang 3 taon ng martial law ay mapayapa. Gumanda ang ekonomiya at nirerespeto ng mga tao ang batas. Maging sa simpleng pagpila sa pamilihan at sakayan ay naging disiplinado ang mga tao. Ayon kay Enrile, sa unang instalasyon ng martial law ay nagkaroon ng ayos ang bansa. Nakita ng mga tao na maganda ang takbo ng gobyerno, walang extortion o pang-aabuso.
Nawala ang mga riot at protesta. Bumaba ang bilang ng krimen. Nadisiplina ang mga tao hanggang itatag ang NISA o National Intelligence and Security Authority. Sa isang interview naman sa kilalang aktor na si Eddie Garcia ukol sa kanyang karanasan sa martial law, ay wala daw siyang naging problema dahil nakakakuha naman ang mga artista ng curfew pass para makapag-shooting. Nang tanungin kung naranasan niya ba ang sinasabing nightmare ng martial law, sinabi niyang, "I never experienced a nightmare in martial law." Ngayon, kung kukontra ka sa gobyerno, may experience mo, di ba? Nang tanungin naman kung wala ba siyang mga kaibigan na nakulong o na-torture, ay sagot lamang niya na wala dahil mababait ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ayon naman sa Guro at Commission on Human Rights Chairperson na si Loretta Ann P. Rosales o Eta Rosales, hinuli siya noon dahil sa isang librong binili niya mula sa China. Naalala niya noong una ay pinapakain pa sila ng magkakasama at tinanong kung ano pa ang kailangan nila. Humingi siya ng table napkins at binigyan naman. Pero kwento niya, may nangyayari na daw na pagpapahirap noon. Naririnig niya na sinasabi ng ibang tinorture si ganito, si ganyan, isang bagay na ikinagalit niya. Dahil anak siya ng militar ay madaling nailakad ng kanyang ina ang pagpapalaya kay Eta. Mas nag-alab ang pagnanais ni Eta na maging aktivista at nag-underground na siya. Ito ang nagresulta sa kanyang ikalawang pagkahuli at dito na di umano siya tinorture, piniringan, kinuryente. Pero napansin niya na kapag naririnig niyang may napasok sa pinto ay tumitigil ang mga ito. Napagtanto niyang hindi parte ito ng utos, kung hindi pananamantala ng mga tauhan. Ayon kay Enrile, ay pinaunlakan naman niya ang lahat ng mga report ng pang-aabuso na natanggap niya. Marami na rin siyang tao at military personnel na sinibak dahil dito. At karamihan ng mga pang-aabuso ay ginawa ng NISA o National Intelligence and Security Authority. Halos 2 buwan matapos ipagpatupad ang martial law ay nagpadala ng panukala para sa Internal Policy Act ang Malacanang sa opisina ni Enrile. Karamihan sa probisyon nito ay lumalabag sa karapatang pantao, gaya ng pag-authorize ng arrest without warrant, indefinite detention of arrested persons, pagbibigay ng broad and unbridled power sa mga tagapagpatupad ng batas at desisyon na ilagay under surveillance ang mga suspect at mangumpiska ng mga gamit ng walang utos mula sa korte. Ipinagbigay alam ni Enrile ang kanyang mga saloobin kay Pangulong Marcos. Sumunod ay inilabas ang Presidential Decree No. 51 na nagtatatag ng National Intelligence and Security Authority o NISA at Civil Intelligence and Security Agency o CISA. Ang parehong tanggapang ito ay nasa ilalim ng Office ng Presidente. Nang makarating ito kay Enrile ay naisip niyang iba na ang direksyon ng martial law. Itinilaga ni Marcos bilang Director General ng NISA at CISA ang pinakatapat niyang alagad, ang tinaguriang dragon ng Malacanang, si General Fabian Ver. Nalipat kay General Ver ang halos lahat ng kapangyarihan ni Enrile sa umpisa ng martial law. Hinayaan na lang ito ni Enrile at ayon naman kay Fidel Ramos ay dito na nagsimula ang pagpasok ng mga pang-aabuso at korupsyon. Si General Fabian Ver na ang pinakamakapangyarihang military officer sa Pilipinas. Siya din ang Commanding General ng Presidential Security Command at pagdating ng taong 1981 ay ginawa naman siyang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Maganda din ang relasyon ni Ver kay First Lady Imelda Marcos, habang ang kay Imelda at Enrile naman ay nagkalamat matapos nilang magkasagutan isang araw dahil sa mga request na hindi nila napagkasunduan. Nagkalamat at tuluyan ng nasira ang kanilang samahan. Dahil sa intriga ay nagbago pati na rin ang mga pagtingin ng mga taga-palasyo kay Enrile. Pati pamilya niya ay ramdam na rin ang tensyon na unti-unting pumapalapit sa kanila. Ang huling beses na pumunta si Cristina sa palasyo ay nang sila ay imbitahan, ay sadya umano silang inupo sa pinakapangit na lokasyon, ang mesa na katabi ng pintuan ng kusina. Ito na ang huling beses na pumunta na Malacanang si Cristina. Mula nito ay hindi na sila sumama sa mga pagtitipon, maliban na lang kung ipatawag ng Malacanang. Ang kanyang anak naman na si Jack ay pinagbintangang pumatay sa nobyo ng kanyang kapatid na si Cristina. Ang kwento ay papunta ang nooy Chief Security Aide ni Enrile na si Senator Gringo Onasan sa bahay ng nobyo ni Katrina, ang aktor na si Alfie Anido. Nang magpaalam si Onasan na pupunta lamang kay Katrina dahil may kaunting problema ito, ay sumama si Jack. Nang makarating sa bahay ni Anido sa Bel Air ay napansin niyang napakatahimik sa lugar. Bukas ang mga pinto at ilaw. Pagpasok ay may narinig silang hagulgol.
palakas na palakas habang sila ay lumalapit. Galing ang iyak sa kanyang kapatid. Dahil sa kanyang presensya ay nakaladkad ang pangalan ni Jack sa kaso. Ang ipinagtataka ni Katrina ay nagkaroon na ng investigasyon at natapos na ito, ngunit nag-imbestigang muli ang Malacanang. Ayon naman kay Enrile, ito ay dahil sa hindi magandang relasyon nila ni Ver. Si Katrina at Anido ay magkasama para i-celebrate ang kaarawan ni Anido na sa isang nirentahang bahay sa Antipolo. Nakainom si Anido at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang magkasintahan. Naghiwalay ang magkasintahan. Nang ibaba ni Anido si Cristina sa bahay nito sa Dasmariñas Village at si Anido naman ay pumunta na sa bahay ng kanyang mga magulang sa Bel Air Subdivision. Nagtawagan sa telepono ang magnobyo at nagkaroon ng pagtatalo. Binabaan ni Anido ng telepono si Katrina. Tumawag pabalik si Katrina. Nagkaroon na naman ng pagtatalo nang hindi siya mapapayag ni Anido na bumalik sa Antipolo at binabaan siyang muli ng telepono. Tumawag muli si Katrina at ang ina ni Anido ang nakasagot. Matagal na walang nagsalita. Maya-maya pa ay kapatid na babae na ni Anido ang nagsalita sa telepono at sinabi kay Katrina. Agarang pumunta sa Bel Air si Katrina kung saan sinalubong siya ng ama ni Anido. Makailang ulit ng pinakaiusapan ng kanyang mga anak si Enrile na mag-resign, ngunit hindi niya ito ginawa dahil maayos pa din naman ang pakikitungo ni Marcos sa kanya. Taong 1978, nang ang unang ginang na si Imelda Marcos ay nagsimulang maging mas aktibo at makapangyarihan sa lahat ng aspeto ng pamamahala sa bansa. Si Marcos na pala ay may dinadaing na problema sa kalusugan at sa huling bahagi ng taong iyon ay nagsimula ng sumailalim sa dialysis. Sa panahong ito din ay sinasabing hindi nabuo ang kontrol ni Marcos sa bansa. Marami na umulong nakaka-impluwensya sa kanyang desisyon. Ang sakit ni Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi umano lupus, kung hindi hypertensive nephrosclerosis, ang sakit sa kidney na nagmumula sa hindi kontroladong pagtaas ng presyon ng dugo o blood pressure. Ang sakit na ito ay pinalalapan ng stress sa trabaho ng Pangulo na siya ring magiging dahilan sa pagpanaw nito taong 1989. Kumalat ang usapin ukol sa kalusugan ng Pangulo at sa kanyang magiging kapalit. Nagkakagulo na sa Malacanang. Nakarating na rin kay Enrile ang plano ni General Ver na pagpanaw ng Pangulo ay ipatatawag sila para sa isang cabinet meeting sa Malacanang. Doon sila ay ikukulong at si Enrile naman ay siguradong bibitaw. Ang impormasyong ito ay galing mismo sa isang babaeng minamahal at partner ni General Ver, ang banker na si Edna Camcam. Kumuha ng mga British ex-serviceman si Enrile para muling matrain ang kanyang security force. Siya din mismo ang nag-import ng mga baril at rifle mula sa Israel. Sa panahong ito na rin nagsimulang mamahala si Onasan sa Defense Department at sinimulan ng itatag ng ilang military officers ang RAM o Reform the Armed Forces Movement. Ayon kay Onasan, ang trabaho ng RAM ay kapag may banta ay hahanapin nila ito at papatunayan. Kapag naman napatunayan ay inyo-neutralize nila ito. Parang action spy movie ang dating na ikinuwento ni Onasan na may pagkakataong nagtatalunan pa sila mula sa eroplano ng madaling araw upang makarating ng mas mabilis sa lugar. Sa kaguluhan ay dumating pa ang punto na si Pangulong Marcos na mismo ang nagtanong kay Enrile kung totoo ba ang naririnig niya ukol sa aktibidad ng Defense Secretary. Naisipan ni Enrile na makapag-usap na sa Pangulo upang magbitiw sa posisyon at matapos na ang gulo noong ika-18 ng Hulyo 1983. Ngunit sinagot siya ng Pangulo ng, "We started this together, we will finish it together." Pagkaraan ng isang buwan ay babalik na si Ninoy sa bansa mula sa Amerika. Malinaw ang usapan ni Enrile at Marcos. Susunduin si Senator Ninoy at sasalubungin ni General Olivas na siyang mag-escort kay Ninoy papunta sa bahay nito sa Times Street kung saan isa sa ilalim na lamang siya sa house arrest upang hindi na umani pa ng simpatsya sa mga tao. Ika-21 ng Agosto 1983, tumawag si General Olivas kay Enrile at sinabi nitong hindi siya makapasok dito. Nagsuspetsya na si Enrile na may mali nang nangyayari. Sumunod na ang balitang binaril si Ninoy pag-apak pa lang nito sa tarmac ng airport. Ilang araw matapos na mailibing si Ninoy, naglabas ng report ang NISA na may nakapasok umunong mga assassin na NPA sa Metro Manila at si Enrile ang kanilang target. Matapos nito ay sunod-sunod na babala at banta sa buhay ni Enrile ang kanyang natanggap. Nagkakagulo na ang mga militar. Halatang may paboritismo na si General Ver. Nagkakawatak na at nagkakaroon na ng kanya-kanyang grupo ang mga ito. Ang mga batang opisyal ay nagkaroon ng sariling pangkat at iyon ang hinimok ni Gringo Onasan na sumama sa RAM. Isang pinagkakatiwalaang tao naman ang lumapit kay Enrile upang magbigay babala.
Nanginginig at pinagpapawisan ng malamig. Lumapit kay Enrile ang kanyang barber. Sinabi nitong may nag-aalok ng 1,000,000 piso sa kanya para ng leeg si Enrile gamit ang labaha. Ipinatawag ni Marcos ang lahat ng may matataas na posisyon sa militar kasama na si Enrile para sa isang pagpupulong sa Malacanang. Bago umalis, nagbilin si Marcos kay Enrile. Mag-iingat ka dahil isa ka sa pinag-iinitan, baka ikaw ang sumunod. Agad na kumilos si Enrile upang pigilan ang banta sa kanyang buhay. Inauthorize ni Enrile ang planong pag-atake ng RAM sa palasyo ng Malacanang. Tinulungan niya ang mga ito na makakuha at makabili ng armas at iba pang mga gagamitin para sa kanilang operasyon. Ayon kay Enrile, wala sa plano ang saktan ng First Family. Ang gusto lang nila ay bumaba sila sa pwesto. Ang plano nila ay gagawa sila ng isang National Unification Council para mamahala pansamantala sa gobyerno. Ang kasama nila dito ay sina Juan Ponce Enrile, Fidel Ramos, asawa ni Ninoy na si Cory Aquino, Senator Doy Laurel, Rafael Salas, Cardinal Sin at General Rafael Ileto. Ayon kay Onasan, si Enrile ang nag-guide sa kanila at wala silang komunikasyon sa noon ay Vice Chief of Staff na si Fidel Ramos. Sinubukan ni Enrile na alamin ang stand ni Ramos nang kanyang sabihan ito sa kanyang dismaya sa administrasyon at ang kanyang suporta sa batang opisyal. Hindi kumibo si Ramos. Tinanggap ito ni Enrile bilang sign na ayaw ni Ramos magkalamat ang relasyon niya sa pinsang si Marcos. Nangyayari ang pagpupulong ng RAM sa Camp Crame, ang command center ni Fidel Ramos. Pinalalabas nilang may inuman pero dito ay nagmi-meeting ang grupo. Ayon kay Commodore Rex Robles, nagpapadala ng merienda si Ramos sa kanila ngunit sinasabi nitong hindi pwedeng masabi na kasama siya o alam niya ang nangyayari dahil ang kanyang responsibilidad ay ang i-unify ang AFP. Sa isang interview, sinabi ni Ramos, I supported them, although I did not openly show it to them. Hindi ko mailabas yung aking position kasi kung sakali aalsa ako, dapat yung 110,000 people in the PCIMP ay sumama sa akin. Yun ang punto ko dyan. Sa panahong ito ay iniisip na ni Ramos magretiro, pero mayroon siyang sariling plano. Biglang nagdeklara si Marcos ng snap elections. Pinayuhan ni Enrile si Onasan na ipagliban muna ang pag-atake sa Malacanang. Gumawa sila ng bagong plano. Ayon kay Gringo Onasan, nakipagkita sila kay Cory, nagpakilalang mga pinuno ng RAM na inatasan ni Enrile na siguruhing walang banta na makakagalaw sa kanya. Kinumpirma naman ni Senator Rene Sagisag ang pakikipagkomunikasyong ito ng RAM. Aniya, mula 1985 ay nakikipag-meeting na sila kay Gringo Onasan, Red Kapunan at iba pa. Kung si Cory lang daw ay hindi ito magtitiwala sa mga nakalaban, ngunit mas realistic daw si Piping na kailangan nila ng suporta mula sa loob. Ikapito ng Pebrero 1986, nangyari na nga ang snap elections. Ngunit ito ay naging magulo at marumi. Nagkaroon ng pagmamanipula ng mga bilang ng boto sa magkaparehong panig. Pumutok ang balita ng dayaan. Nabalitaan ng anak ni Enrile na si Jack ang nangyari. Kinausap siya ni Enrile sa lanay ng bahay nito. Dito niya unang nakita ang ama na umiyak at sinabing nahihiya siya. Ayon sa talambuhay ni Enrile, sinubukan pang ayusin ng mga Amerikano ang kaguluhan. Pinapunta ni Pangulong Ronald Reagan ng United States ang kanyang representative na sina Philip Habib at US Ambassador Stephen Bosworth upang makipag-usap kay Marcos. Si Trade Minister Roberto Ongpin ang siyang tumayong kinatawan ni Marcos sa pag-uusap. Isang lihim na kasunduan ang nabuo. Pumayag si Marcos na balasahin ang gabinete, tanggalin sa pwesto si General Ver, tanggalan ng karapatan si First Lady Imelda Marcos na magtrabaho sa gobyerno at i-abolish ang Ministry of Settlement nito. Kasama na ang plano ng kasunduan para sa isang power sharing sa pagitan ng magkabilang kampo ni Pangulong Marcos at Cory Aquino. Isang panibagong plano ang inihanda ng grupo ni Enrile upang pababain sa pwesto si Marcos na kanilang isasagawa sa ika-23 ng Pebrero. Linggo ng madaling araw. Ngunit nalaman ito nila General Ver. Hinuli ang mga bodyguard ni Minister Ongpin na miyembro ng RAM. Inihanda na rin ang warrant of arrest ng iba pang miyembro ng RAM at kasama na si Enrile. Nagpaalam sa kanyang asawa si Enrile at nag-abot ng sulat bago siya umalis. Nang basahin ni Cristina ang sulat ay napaluhod ito at napaiyak. Nakapaloob sa sulat ang eksplanasyon ng lahat at dahilan ng kanyang pag-alis. Naghiwa-hiwalay at lumipat sa iba't ibang lugar ang pamilya ni Enrile ayon na rin sa kanyang bilin. Patungong EDSA si Enrile. Handa nang harapin ang lahat ng gumugulo sa kanyang isip.
Sumisiklab ang damdamin habang pinupunit ang papel na kanyang pinagsulatan ng kanyang mga plano. Handang ipaglaban ang sinumpaang tungkulin sa bayan. Ayon kay Commodore Rex Robles, ang plano ay to put up a last stand. Magmamarsya sila mula Isabela, Cagayan habang pababa ay dadami sila at lalakas, ngunit sabi ni Enrile, "No, we will stand here and fight until..." Nakipag-usap si Enrile kay AFP Vice Chief of Staff at Chief of the Philippine Constabulary noon na si Fidel Ramos upang humingi ng tulong at suporta. Pumayag naman ito, nag-resign siya sa posisyon at sumama kay Enrile. Ang kanilang Division of Labor ay kay Ramos na ang military operations at kay Enrile ang political at civilian. Nakipag-ugnayan din si Enrile sa maimpluwensyang Cardinal Archbishop ng Manila na si Jaime Sin para sa suporta. Nangyayari na ang tataguriang 1986 EDSA People Power Revolution. Nagdagsaan ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, mga taga-suporta, sibilyan, sundalo, politiko at mga religious groups ay dumalo sa protesta. Sinubukan ni Marcos na makailang ulit na kausapin sina Ramos at Enrile. Nakausap niya si Ramos at sinabing itigil na ito, ngunit sagot lang sa kanya nito, "Manong Andy, I'm sorry, it's too late." Manong ang tawag niya kay Marcos noong sila ay maliliit pa. Si Enrile naman na makailang ulit tumanggi na kausapin si Marcos ay nakipag-usap na rin. Ayon sa interview sa kanya ay sinabi niyang tumawag si Marcos noong ika-25 ng Pebrero 1986. Tinanong nito kung ligtas ba sila sa Hawaii. Of course, ang sagot ni Enrile. At kung makakabalik pa siya sa Pilipinas, ay oo din ang sagot ni Enrile. Gagawin niya ang lahat para maproteksyonan siya at ang kanyang pamilya habang nasa gobyerno pa siya. Ika-25 ng Pebrero 1986, nanumpa bilang ika-11 Pangulo ng Pilipinas si Cory Aquino sa Club Filipino. Habang si Marcos naman ay nanumpa din bilang Pangulo sa balkonahe ng Palasyo ng Malacanang, pinapalakpakan at sinisigawan ng Marcos, Marcos, Marcos pa rin ng kanyang mga tapat na taga-suporta. Ngunit sa kabila ng inaugurasyon ay nagpaplano na ang mga Marcos umaga pa lang na umalis papuntang Hawaii. Ika-28 ng Pebrero 1986, muling nagkausap sina Marcos at Enrile. Hinihiling ni Marcos na bigyang proteksyon ang mga naiwang pamilya sa Pilipinas, i-retrieve ang kanyang mga medalya at diary, at bigyang proteksyon si Rolly Gapud. Ito na ang huling beses na magkakausap ang dalawa. Ayon kay Enrile, hindi niya kailanman kinamuhian at hindi kailanman nawala ang kanyang respeto kay Marcos. Hindi lang siya naging masaya sa mga nangyayari. Hanggang dito na lang. Anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Juan Ponce Enrile? Isa nga ba siyang traidor? O tama ang kanyang naging desisyon? I-comment lamang ang inyong opinyon sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.